So ito guys, may bago tayong nadiskubre na sana ito na yung sagot sa hinahanap natin. So ito guys, pag halimbawa sa umaga pag pinaandar mo, nanginginig yung buong sasakyan. So umaga pinaandar mo, nanginginig yung sasakyan, tapos parang palyado siya. After mga 5 seconds to 10 seconds, umu-okay na siya. So yun, normal yun, dahil walang langis sa taas. Pangalawa, walang pressure pa yung pump, dahil lahat ng langis nandun sa baba. So ngayon, ito yung nangyayari sa kanya. Umaga, pag pinandar mo, nanginginig yung buong sasakyan na parang palyado, parang mamamatay yung makina. Pero pag dating ng 10 seconds, umu-okay na siya. Ngayon, ang problema, pagka pinatay mo, dapat pag andar mo is magiging okay na siya andar. Hindi na yung kagaya ng pagpatay pag umaga. So itong nakikita ko ay low fuel pressure at saka oil pressure, kaya naglilimp mode to siya. So ito yung tinitingnan ko ngayon. Kita ninyo, naka-andar na to guys at let's say naka warm up na to. So pinaandar ko na to kanina. So para makita ninyo, ngayon paandarin ko. Yan. So andar siya. Nanginginig to siya pagka unang andar. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan. Tapos ayun, maya maya titino na siya. Titino na. So yan, pansinin nyo, iba yung andar nya. So titingnan natin dito sa nya, gauge RPM. So naka-andar na yan guys nakailang andar na yan, ni-revolution ko pa. So ngayon, pag pinatay ko, dapat pag andar nya is magiging okay siya, diba? Diretso. Kaso pag pinatay natin, let's say patay natin parang ang nagiging problema nito ay sa oil pressure at fuel pressure. So yan, nakapahinga na yan at naka-andar na yan ng matagal. So ngayon paandarin natin. Ignition on. Tingnan nyo guys yung RPM. Yan. Ayan o. Ayan o. Nanginginig yung sasakyan o. Ayan o. So yan yung nagiging problema nya. So bagong andar, matagal andar, dapat hindi na siya bumabalik sa nanginginig. Ang problema, bumabalik siya doon sa panginig. So may issue dati ito siya sa fuel rail at saka injector. Ngayon may issue naman siya sa oil pump nya. Kasi dapat hindi siya ganun yung andar niya na parang may lagatak, akala mo kulang ng langis sa taas. So yun yung tinitingnan natin ngayon. So yun, yung bago nating na-discover dito sa diagnosing natin. Yan yung problema. Baka ito yung dahilan ng limp mode. So update ko kayo guys ulit. Road test natin to. Ignition on. So dapat may check engine yan. Ayan
umandar na siya, wala pa rin check engine. So ngayon ang gagawin natin, rev natin kung may power. Ayan o. Nakabunot yun ha. Punta natin, nakabunot. May power na siya oh. Nakabunot na. Pero walang check engine. Ay nako. Problema yata din to sa computer. Hindi nagbabasa. Balik natin to. Ayan, map sensor. Tapos dito, balik din natin. Nakabalik na yan ha. So paandaran natin ulit. Ay accelerate. Bakit hindi nagbabasa to computer nya? Tingnan natin kung may power na. So off natin muna saglit. So napansin nyo guys, nung pinandar ko na nakabunot, walang check engine. Ngayon in-accelerate, low power. Kinabit natin yung sensor, wala pa rin check engine. Pinatay natin, pinandar, may power na. So ngayon start natin uli kung may power na. So lumilitaw yung check engine pag dito, pero pagka mag reading na siya, wala, ayaw lumabas yung check engine kahit na nagbunot ka na ng sensor. Mga sensor pa naman yun na importanteng sensor. So dapat may check engine yan. So paanda rin natin. Yan, naka-andar na yan guys. So wala pa rin check engine guys oh. So paanda rin na natin. Ay paanda rin, accelerate natin, accelerate. Kung ayan oh. Oh, di ba? Walang check engine oh. Kahit nagbunot na tayo ng mga sensor. Subukan natin magbunot ng fuel nya. Yan ang subukan natin magbunot ng fuel doon kung mag-registered siya ng check engine.
Pero pag hindi yan mag-registered, possible may problema yung computer. Dapat may mabasa siya, engine. Ito yung number 1. Anotin natin to. Ito pa lang. Teka lang guys, parang tayo makabunot. Mainit. So, yung isa na lang bunutin natin sa number to. Dapat may check engine to. Binunot natin to. Wala pa rin check engine guys. Wala pa rin check engine. Nabit natin yung ano. Ayan biglang lumitaw na yung check engine nya. So patayin natin. So doon sa map sensor at saka sa hindi siya nag-check engine. Sa mga nya turbo boosting ng check engine na linalabas. So dapat dahil kontrolado naman ng PCM yung map sensor, manifold sensor, tsaka yung doon sa may turbo actuator, tinanggal ko rin kanina, wala rin check engine. Dapat mayroon yun dahil kontrolado ng PCM, ECM or ECU yung sensor na yan. Nagtataka lang ako, walang malabas na check engine kahit i-accelerate. So paanda rin natin. So yan, lumabas siya doon sa fuel nung binunot natin yung isang binunot natin, lumabas siya. So dapat may nilalabas din siya sa ibang mga sensor. Problema wala. So mayroong problema rin ito sa computer. So yun lang guys, may share ko sa inyo. Sa mga mayroong experience ng ganito, comment lang kayo. So ayan na guys. So ayan na sir, naibalik na natin yung after cleaning natin ng ibang mga sensor, mga ibang parts. So panda rin natin kung magbago ba ang kanyang andar. Yan, panda rin natin. Ang napapansin ko lang dito ay kahit na mainit yung makina ay nanginginig siya. So parang magaspang yung andar ng makina. So kailangan tong palitan talaga ng langis. Palitan ng langis, palitan ng oil filter,
palitan din ng air filter. So yan yung recommendation ko, palitan muna kasi magaspang, baka masira yung camshaft nito. So paandarin natin. Unang andar nito, dahil ang oil nasa baba medyo rough. Yan nanginginig siya yan yun. So maandar na siya. Antayin lang natin na makaikot yung langis sa makina, tapos revolution natin. Yan, medyo nakaikot na yung langis sa makina. Tingnan natin kung may power. Almost 5,000 yung niya, RPM. Yan. So nakaandar na yan, patayin natin. Tingnan natin kung manginginig ba siya sa sa pangalawang andar. May langis na yan sa taas. May problema rin to sa fuel supply nya. Pagka nanginginig, bumababa yung pressure. So ignition on, ignition start. Ayan nanginginig siya. Ayun. So yan yung hinahanap natin, sir. Bumababa kasi yung pressure niya, so may possible na fuel pump to, yung ganyang andar niya. So naka-andar na yan i-revolution natin. So almost 5,000. So sa oil pressure, so walang problema, pero sa quality ng oil may problema tayo dahil magaspang yung andar ng makina. So patayin natin yung makina, start natin uli kung manginginig. So about mga 10 seconds. So after 10 seconds, ignition on, para ma-justify natin na may problema to sa fuel pump pressure nya. Ito, paandarin natin. Ayan nanginginig na naman. Ayan. Yan. So yan yung problema, fuel supply. So unahin natin muna yan, fuel supply system nya, fuel pump relay, bago tayo pumunta doon sa fuel injector, dahil may problema siya sa supply pressure. So yun lang, sir. Kakatapos lang natin balik mga linis ng sensor. Marami akong nilinis, so isisend ko sa inyo.